Jesus. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Daddy God, sa umagang ito. Anumang hindi mo itinanim sa amin, pinapalayas naming lahat. Anumang sakit, karamdaman, hindi namin pinahihintulutan sa aming mga katawan. Dinideklara namin sa mga latay ng aming Panginoong Hesus, kaming lahat ay malusog, malayo sa anumang viruses, malayo sa anumang aksidente, malayo sa anumang sakit at karamdaman. Maraming salamat, banal na Espiritu na nakatira sa amin. Patuloy mong ipakita ang lahat ng benepisyo namin. Kung anong meron si Jesus, meron din kaming lahat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen and Amen. Praise the Lord. So pinapaalala ko po sa inyo, dito po sa church natin, hindi ho tayo nagbi-baby. Tinitrain namin po kayo, tinitrain kayo ng pastor nyo na kayo ay maging mga mature na Kristiyano. Amen po ba? Hindi po ako nag-aalaga ng sanggol. Nagpapalaki ako at nagpapamature ako ng mga mananampalataya. Kaya sabay-sabay po tayong lumago sa Panginoon. Praise the Lord. Sige, sabay-sabay. Basa. 1, 2, 3. Look for Jesus as material things. Part 2. Pag lumalapit tayo kay Jesus, huwag ho tayong maghanap ng anumang bagay. Dapat ho, hanapin natin ang Panginoong Hesus. Lagi ho natin hanapin siya sapagkat wala hong ibibigay si Jesus kundi yung sarili niya. Amen po ba? Nung sumampalataya tayo kay Jesus, nanirahan siya sa atin. So lahat ng meron si Jesus nakatira sa atin. Amen. Sa presensya ng banal na Espiritu. So Christmas ay hindi ho yung kapanganakan. Kaya marami hong religion, hindi sila naniniwala sa Pasko kasi hindi naman daw talaga pinanganak sa December. Totoo naman. Pero kung ikaw ay mananampalataya kay Jesus, hindi lang December ang Pasko. Araw-araw, Pasko. Amen. Hindi na pagtatalunan niya kung December o whatsoever. Talaga naman kung hindi pinanganak ng December. Sige po. So hanapin si Jesus, wag ang mga bagay-bagay sa mundo. Sabi ng Biblia, anong mahihita ng tao kung makamtan mo man ang maraming material things, yaman ng mundo, kung ang isang kaluluwa mo naman ay mabubulid doon sa dagat-dagatang apoy ng impyerno? Anong mahihita mo? Maraming tao mayayaman. Hindi nyo ho kailangan si Jesus para yumaman. Tingin po kayo sa akin. Hindi ho kailangan ng tao si Jesus para yumaman. Yung may-ari ng Alibaba, mayaman na mayaman. Yung may-ari ng Meta, mayaman na mayaman. Yung may-ari ng mga mayayamang tao. Marami silang pera, wala silang Jesus. Sila ho yung mayaman na mahirap. Kayo, na sumasampalataya kayo kay Jesus, mayaman na mayaman. Amen po ba? Kasi ho yung kaligtasan, priceless yan. Buhay na walang hanggan, priceless yan. Hindi mo bibili ng 1 billion yan. Amen? So, dako tayo, sabi sa Matthew chapter 2, verse 1 to 12. So, ang purpose lang ng kapanganakan ni Jesus, kasi magkakatawang tao yung tagapagligtas, kukunin ng lahat ng ating kasalanan, ipapako siya sa krus dahil sa ating mga kasalanan, ililibing, pagkatapos ng 3 araw, mabubuhay siyang mabuli. Sabi ni San Pablo, siya ay diniliber dahil sa ating mga kasalanan, nabuhay siya magbuli para tayong ideklarang mga matuwid. Amen. That's the purpose of Christ's birth, death, burial, and resurrection. Ang tawag natin dyan, Gospel of Christ or Gospel of Grace. Amen. Now after Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem, saying, where is he who has been born King of the Jews?
For we have seen, basahin niyo po yung may kulay. For we have seen his star in the east and had come to worship him. Nung pinanganak si Jesus, after 2 years, pumunta ang mga wise men. Hinahanap nila yung hari ng mga Hudyo sapagkat nakita nila yung star. So pag-usapan muna natin yung star, tsaka na muna yung mga wise men. Ho. When Herod the king heard this, he was troubled and all Jerusalem with him. Nung marinig ni Herod, masyado siyang nataranta. Kasi may iba pa palang hari. Akala niya siya yung hari. Kaya, di ba, inisip ni King Herod, pambira tong hari na to, papatayin ko to. Dapat walang ibang hari, dapat ako lang. He is King Herod, right? Verse 4, and we had gathered all the chief priests and scribes of the people together. So, ginather ni Haring Herod yung mga pastor, mga pari, mga guro, mga matatalino sa kautusan. At tinanong niya, saan pinanganak yung Kristo? Saan pinanganak yung Kristo? Kasi sabi ng mga wise men, nakita namin yung kanyang tala. Nasaan yung hari ng mga Hudyo? Saan siya pinanganak? So they say to him, sabi ng mga Pharisees, scribes, mga religious leader ng panahon, sabi nila kay Herod, sa Bethlehem of Judea. For thus it is written by the prophet, but you, Bethlehem, in the land of Judah, are not the last among the rulers of Judah, for out of you shall come a ruler who will shepherd my people Israel. Then Herod, when he had secretly called the wise men, determined from them the time the star, sabi niyo, star, appeared. So, kailan niyo nakita yung star? And he sent them to Bethlehem and said, go, maingat niyong hanapin yung bata. Kasi 2 years old na si Jesus niyan. At pag nasumpungan niyo siya, magdala kayo, sabihin niyo sa akin, para pupunta rin ako, para sambahin siya. Totoo nga. Verse 9. So when they heard the king, they departed, and behold, basa, the star, which they have seen in the east, went before them, till it came and stood over where the young child was born. Verse 10. When they saw, they rejoiced with exceedingly great joy. Nung nakita nila yung tala, sino yung tala na nakita nila? And when they had come in the house, they saw the young child with Mary, his mother, and fell down and worshiped him. Amen. So nakita nila yung star, nakatapat sa star, si Jesus, yung batang 2 taong gulang, kasama yung kanyang nanay. So sabi diyan, sinamba nila yung nanay. Bakit naman yung bata? Bata yan, walang kaisip-isip. Bakit mo sasambahin yung bata? Kasi yung bata, yung Diyos na nagkatawang tao, kukuha ng lahat ng kasalanan ng tao, ipapako sa krus dahil sa kasalanan ng tao, mamamatay dahil sa kasalanan ng tao, mabubuhay na magmuli para ideklara yung tao pinatawad. Amen. Kaya yung history, minangled-mangled na ng mundo. Pati yung nanay na tao, sinasamba. And when they had opened their treasures, they presented gifts to him in gold, frankincense, and myrrh. Then being divinely warned in a dream that they should not return to Herod, they departed for their own country another way. So sino ho yung star? Basa, 1, 2, 3. I, Jesus, have sent my angel to testify to you these things in the churches. Sabi ni Jesus, I am Jesus, I am the root and the offspring of David. Basa! Bright and morning star. So who's the star? Si Jesus ang star ng Pasko. Amen. Yung mga superstar, megastar, diamond star, wala ho yun.
Kasi hindi yun nakakapagligtas. Kapalakpak ka lang, ang ganda-ganda. Galing-galing. Pero ito, nagligtas at nagpatawad ng kasalanan. He is the bright. In the night, He is the bright. And in the morning, He is the bright and morning star. Amen ba? Sino siya? Si Jesus. Kaya kita nyo yung mga wise men, mamaya explain ko po. So sino yung light? The light. Sabi ho ng Genesis chapter 1 verse 1 to 5. In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was without form and void. Darkness was on the face of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Then God said, let there be. So one of the, alam nyo ba sa science, ang pinakamaliwanag na bituin ay bituin. Hindi ho yung sun. Sun is a star. Moon is a star. It remits light. Ito ho, yung light dito, walang iba kung hindi si Jesus. And there was light. There was the star. Amen. Nandiyan po ba kayo? Sa unang intro ng kaligtasan ay walang iba kundi si Jesus. Doon sa Genesis pa lang. Sabi ng verse 4, and God saw the light, that it was good. And God divided the light from darkness. And God called the light day, and the darkness He called night. So the evening and the morning were the first day. So yung darkness is those people who don't believe on Christ, on the light. On the night is those people who don't believe in God. How do I know that? Pastor, paano mo alam yan? Ito po ang sabi ni John. Ang book ni John, yung Genesis. Sabi ng Genesis, John chapter 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sabi ng 4, in Him was life, and the life was, basa, and the light shines in darkness. So darkness, people, yung mga taong hindi nananampalataya sa Diyos. When you hindi ka nananampalataya sa Diyos, through Christ, who is the Savior of the world, you live in darkness. Kung nananampalataya ka sa religion mo, sa tinuturo ng pastor, ng teacher mo, at hindi kay Jesus, nabubuhay ka sa kadiliman. Inuulit ko, if anyone does not believe Christ, who is the light, you are living in darkness. Nabubuhay ka sa kadiliman. Sabi ni John, dito sa ilaw na to yung buhay. Yung buhay na to na galing sa ilaw ay liwanag ng mga tao. At ang liwanag ay nagningning sa kadiliman. And the darkness did not comprehend it. Hindi naiintindihan ng mga tao. Akala ng mga tao, ang kaligtasan, religion, samahan, kabutihan, pagiging magandang loob, magandang karakter. Hindi po. Ano po ang ibig sabihin ng repentance? Ang ibig sabihin ng repentance sa Greek, metanoia. Change of mind. Change of mind na ito yung Diyos na to ay sobrang mabuti at sobrang mabait. Hindi tayo sinisingil at pinaparusahan sa kasalanan natin, bagamat siya ay nagkatawang tao at siya na kumuha ng parusa ng lahat ng kasalanan ng tao. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have. Who is the world? Tayong lahat na tao sa balat ng lupa. Amen. So ang repentance ay pagbabago ng isip na yung Diyos ay mabuti. Hindi ka niligtas ng Diyos kasi mabait ka. Hindi nakabase sa karakter mo. Hindi nakabase sa mga performance mo. Mahal ka ng Diyos kahit wala ka pang ginagawa. For God so loved the world. Amen. Hindi mo pwedeng i-impress si Jesus sa iyong performance, sa iyong karakter. Hindi ka naligtas dahil sa iyong performance or karakter.
Mahal ka ng Diyos, mamahalin ka ng Diyos, at mamahalin ka palagi ng Diyos forever. Walang requirements sa'yo. Amen po ba? Tingin, hindi mo kailangang i-impress yung Diyos. You can never impress God. Only Christ impress God. 2 beses sinabi ng Diyos, "This is my beloved Son." Sa lower part ng mundo, sabi ni Jesus, sabi ng God the Father, "This is my beloved Son." Sa highest part ng mundo, sabi ng God, "This is my beloved Son, the one who pleases me." Amen po ba? You can never impress God. When you believe in Christ, then you are impressive to God. Then you are God's beloved. The Bible, ang focus po ng Bible, hindi ikaw. Ang kaligtasan ay hindi base sa iyong experience, sa iyong vision, sa iyong pagbabago. Ang Bible ang nakapokus kay Jesus. Sabihin nyo, kay Jesus lang. Wala nang iba. Amen. Sabi dyan, "And the darkness did not comprehend it." They did not believe the light. Who is the light? Mamaya, papakita ko sa inyo. There was a man sent from God whose name was John. This man came for a witness to bear witness of the light. Who is the light? Sabi ng verse 14, "And the Word became flesh." The light is Christ. The light is God. Ang Bible po, contextual, hindi po verse. Sabi diyan, si John, nagpapatotoo dito sa ilaw na to, na lahat sa pamamagitan ng ilaw na to maniwala. Si John, hindi siya yung ilaw, pero sinugo siya para magpatotoo sa ilaw. Na ito yung totoong ilaw na nagbibigay ng liwanag sa bawat tao sa buong mundo. At sabi ng verse 14, yung salita nagkatawang tao. Amen? Nandyan po ba kayo? Ito po ang sabi ni John ulit. Then Jesus spoke to them. Ang context, yung babaeng nahuli sa pangangalo niya. Sabi ni Jesus, again, saying, "I am the light." Basa, 1, 2, 3. "He who follows me shall not walk in darkness, but have..." Pag binasa mo sa context, yung babae hindi kinondem. Si Jesus yung kapatawaran ng kasalanan. Siya yung liwanag ng kapatawaran ng kasalanan. At si Jesus yung liwanag na hindi ka huhusgahan kahit ikaw ay makasalanan. Siya yung ilaw ng buhay, na siya yung kapatawaran ng kasalanan. Siya will never, ever condemn you. That's the context. Siya yung ilaw ng mundo, hindi yung ilaw ng mga Christian. Ilaw ng mga unbeliever, na siya yung kapatawaran ng kasalanan. Hindi ilaw ng mga Hudyo. Ilaw ng buong mundo. Hindi ho ng mundo as mundo, kundi lahat ng tao sa mundo. Siya yung liwanag. At siya yung liwanag ng buhay, ng kapatawaran ng kasalanan, at wala nang husga sa ating mga kasalanan. Amen ba? Mahinang amen. Naintindihan niyo po ba? After the cross, ito po yung tinodo ni John. Nung nabuhay na magbuli si Jesus, sinusulat ni Apostle John ito. Tingin po kayo, si John, ang audience niya po, mga Hudyo. Hindi ho hintil ang audience niya nung sinusulat niya yung Book of John. Lalo na ho yung 1 John, 2 John, 3 John. Mga Hudyo na hindi nananampalataya kay Jesus. Sabi ni Apostol Juan, "This is the message which we have heard from Him, from Christ, and declare to you," basa, "that God is light. This light is the light of men." Liwanag ng kapatawaran ng kasalanan, liwanag na wala ng kondemnasyon kapag nakandito ka sa ilaw na to.
Kaya importante, nasa ilaw ka na to. Tapos yan, in Him is no darkness at all. Wala nang kadiliman. Ano yung kadiliman? Pag kay Jesus ka na, meron ka ng pananampalataya, may liwanag ka na ng kapatawaran. Sabi niya sa verse 6, tingin po kayo, kung sasabihin natin meron tayong fellowship, ang ibig sabihin ng fellowship, partnership, sharing, yun po ibig sabihin ng koinonia, partner, sharing. Kung meron tayong fellowship kay Jesus, at naglalakad pa tayo sa darkness, ano po yung ibig sabihin ng darkness dyan? It's the darkness of unbelief. Papakita ko sa inyo. Kung sinasabi natin may sharing na tayo kay Jesus, may fellowship na tayo kay Jesus, pero nabubuhay pa kayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo. Hindi natin pinapractice yung katotohanan. Kaya po yung Bible contextual. Hindi mo basa lang ng basa. Pag bumasa ka ng isang verse, basahin mo yung bago mag-verse na yon, pagkatapos na yon, at yung buong verse na yon, ano ba yung sinasabi doon? Para naiintindihan mo kung ano sinasabi. O, tingin. So, kailangan i-explain yung Bible. Let the Bible explain Himself. Makinig po, kaya pag nandito kayo sa church na to, talagang hindi kayo pwedeng matulog. O, tingin, verse 7. But if we walk in the light, ibig sabihin ng walking, you are living in the light. Nabubuhay ka sa liwanag. Sino yung liwanag? As Jesus is in the light. Meron na tayong partnership, meron na tayong sharing sa bawat isa. Pag nabubuhay ka sa liwanag, ibig sabihin, pag nananampalataya ka sa liwanag, sino yung sinasabi ni Jesus to, ni John to sa mga Hudyo? Sabihin nyo, Hudyo. Huwag niyong tignan yung katabi nyo. Hintil yan, hintil. We have fellowship with one another and, basa, how many sin? How many sin? Ang ibig sabihin ng all, your sin yesterday, your sin today, and your sin in the future. Because Jesus is the same yesterday, today, and in the future. So that means, your sins yesterday are forgiven because of one sacrifice, His death, burial, and resurrection. Your sin today is forgiven by one sacrifice, His death, burial, and resurrection. Your sin in the future is forgiven by one sacrifice, His burial, death, and resurrection. All your sin. All sin. Amen. And what is the sin? Kasi akala natin, sin. Nangangalunya, nambababae, nandalalaki, umiinom, namamakla, nagsisinungaling. Yun mga alam natin kasalanan eh. Nagnanakaw. Lahat ng kasalanan binayaran na, di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son to pay for all our sins. Amen. Ano pong kasalanan na hindi binayaran ni Jesus sa krus ng Kalbaryo at sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay? Anong kasalanan? Meron ba? Wala. Nung sinabi niya ba namatay siya, sandali, may kasalanan pa si Pastor Nestor. Ano pa hindi niya nabayaran sa akin? Palagay niyo ano? Sa inyo, palagay niyo, ano pang kasalanan na hindi nabayaran kinuha ni Jesus sa inyo? Wala. Wala. Oh. So kung naglalakad tayo sa liwanag, naniniwala tayo sa liwanag, may fellowship na tayo, pare-pareho tayo, tas lahat ng kasalanan natin, hinugasan ng dugo ni Jesus. Tingnan niyo po, kasi ang kanyang audience ay mga Hudyo. Bakit yung mga Hudyo? Naniniwala sa sacrifice ng mga tupa, kambing, baka, kalapate, na pinapatay at tinitigis yung dugo. Right? Hebrews 9:22, kung walang pagtitigis ng dugo, walang kabayaran ng kasalanan. Tayo ba, pag nagbayad ba tayo ng kasalanan, nagtitigis ng dugo? Kasi yung audience niya. So sinasabi ni Apostle John,
Hey, yung sinasabi yung baka, kambing, tupa, kalapate, si Jesus yon. Kaya sabi ni John, look, siya yung kordero ng Diyos na nag-aalis. He is the Lamb. Because His audience is Jews. Right. Ang alam lang nating dugo-dugo, yung sandugo. Yung tawag dyan, blood compact. Pero wala tayong dugo na papatayin natin, winiwisik, wala ho yun, nasa kautusan yun. Naintindihan nyo? So if we say we have no sin, what is the sin? Unbelief. We deceive ourselves and truth is not in us. Nandyan po ba kayo? Pag lumakad ka sa ilaw, siya yung ilaw ng kapatawaran ng kasalanan, right? Ngayon, kung hindi ka naniniwala sa ilaw, sasabihin mo, hindi ka nagkakasala. So, hindi ka naniniwala sa ilaw. Sino ulit yung ilaw? Ano ibig sabihin ng ilaw? Kapatawaran ng kasalanan, right? Liwanag ng kapatawaran ng kasalanan, right? Oh. Kung sinasabi natin, kausap niya mga Hudyo na hindi naniniwala kay Jesus. If we say we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Verse 9. If we confess our sins, what is their sins? Unbelief. Hindi ho sin na pangangalo niya. Context. Yan ho yung ginagamit pag nagpipray. Lord, maraming salamat. Ikaw po nagsabi, kung mamumutawi sa aming labi na kami makasalanan, ikaw ay tapat na banal. O, ano yung kasalanan? So nag-iisip. Hindi mo naman masabi. Lord, patawarin mo kami sila. Sabihin mo. O, anong kasalanan? Sabihin mo, nagnakaw ka, nagnakaw po ako. Ano pa? Confess eh. Pero may nakita ka ba nag-pray dito na kinonfess ng kasalanan? Sinasabi lang, Lord, patawarin mo kami sa sinadya o hindi sila. Sabihin mo. Para makondem ka. Tinuruan tayo ng Biblia na pawardi-warding pagpapaliwanag. Sabihin mo, nagnakaw po ako. Ano pa? O, yun ba sinasabi dyan? The context is, if we confess our sins, the context, what is the sin? Unbelief. He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. If we believe the light, He forgives all our sins and cleanses us all. Sabi niyo, all. Kailan ho pinatawad ang kasalanan natin nung minsan tayong nangumpisal na si Jesus ang ating Panginoon? Nung tayo ay na-born again. If we say that we have not sinned, ano naman? We make Him a liar. Again, hindi ikaw yung kausap dyan. Sino ang kausap dyan? Mga unbelieving Jews. Ikaw, believer ka na ba? O hindi ikaw ang kausap dyan? And His word is not in us. Kuha nyo? Kaya ho yung Bible, hindi ho yan verse and chapter. Wala pa ho yan verse, walang chapter. Tuloy-tuloy na letter yan. O, tinan nyo po ito. Karugtong ng 1 John. My little children. So, He's referring to the believers na Hudyo. These things I write to you so that you may not sin. Anong sin? Ano na lang ho ba ang sin? Ano ang kasalanang hindi pwedeng patawarin? Blasphemy to the Holy Spirit. Unbelief. Sinusulat ko ito sa inyo mga anak para hindi na kayo magkasala. Pero kung sino man nagkasala, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous one. Siya mismo ang propitiation. Ang ibig sabihin ng propitiation, siya mismo yung kapatawaran ng lahat ng ating kasalanan. Hindi lang ng ating kasalanan, kundi ang lahat ng kasalanan ng buong sangkatauhan. Hindi lang tayong mga believer, hindi lang silang mga Jews na believer, si Jesus yung kapatawaran ng kasalanan, pati yung mga unbeliever na tao, si Jesus yung kapatawaran ng kasalanan. Naintindihan niyo po ba? Paano ko alam na unbelief? O, tinan niyo po si Peter. O, again, sino ho ang audience ni Peter nung sinusulat yan? Hindi ko kayo marinig. Mga Jews. Believing Jews.
Mouse pa. Sabi ni Peter, therefore to you kayong mga Hudyo na naniniwala, si Jesus ang precious. He is precious. Pero doon sa mga disobedient, yung hindi naniniwala, the stone which the builders rejected has become the chief cornerstone. The stone, the cornerstone, the chief cornerstone, the stone of stumbling block, the rock of offense is referring to Jesus. Kayo na mga hindi naniniwala. The stone which the builders rejected has become the chief cornerstone, and the stone of stumbling and a rock of offense, they stumble being disobedient. Ibig sabihin, you disobey the gospel. You don't believe Christ. Be disobedient to the word to which they also were appointed. Which also you were appointed. Kayong mga Hudyo, appointed kayo para maligtas sa gospel kay Jesus Christ. Pero ayaw niyong maniwala. Pero yung mga naniniwala, napaka-precious ni Jesus sa kanila. Verse 9, but you, kayo, mga naniniwala, are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praises of Christ, who called you out of darkness. Basa. God called you out of unbelief into His marvelous light. Marvelous light of believing that your sins are forgiven. Naintindihan niyo ba? Context. Kayo, dating hindi naman kayo mga tao ng Diyos. Akala nyo dahil Israelita kayo, tao kayo ng Diyos. Hindi. Pero dahil tinawag kayo sa pamamagitan ng marvelous light na ito, kasi kita nyo po, ang audience nila, mga Hudyo, tayo, ilaw, ang alam nating ilaw, nanay, ilaw ng tahanan. Yun lang alam nating ilaw. Wala naman tayong recognition ng ilaw. Ang panahon natin, pag wala pang gaas, kandila. Mga Hudyo, alam nila yan because they're living under the law. Yan ang language nila, language ni Moses sa panahon 5,000 years ago, 4,000 years ago. Naintindihan niyo po ba? Hindi ko kayo marinig. Tinawag kayo sa kadiliman ng wala niyong pananampalataya sa pamamagitan ng marvelous na ilaw. Amen. So, para makita natin, yung ilaw pala, si Jesus pala yun. Ito ang sabi ni Paul. Si Paul. Kanino sumusulat si Paul? Sa atin, mga Gentiles. This is how Paul explained. Whose mind, the God of this age, has blinded. Basa. Unbelief. Who do not believe. Lest of the glory of Christ, who is the image of God, should shine on them. So sa atin, sa mga hintil, yung light is the gospel of Christ. Christ's death, burial, and resurrection. Amen. Nandyan po ba kayo? So same gospel, save the Jews, rightly dividing, same gospel that saves the Gentile. The Jews called it God is light. The Gentiles called it the light of the gospel of the glory of Christ. Who is? Sino ang imahe ng Diyos? Pag hindi mo kilala si Jesus, hindi mo kilala yung Diyos. Si Jesus ang imahe ng Diyos. Sabi ng Colossians 1:15, siya ang imahe ng Diyos na hindi nakikita. So pag nakita mo si Jesus, nakita mo na yung Diyos. Pag hindi mo nakita yung Diyos, hindi mo nakita si Jesus, hindi mo nakita yung Diyos. Naintindihan niyo po ba? Hindi mo pinag-uusapan sa church, ikaw, ako, mga experience natin, ang pag-uusapan sa church, si Jesus, si Jesus, si Jesus, si Jesus, si Jesus, si Jesus. Hindi yung magagawa mo, yung hindi mo nagagawa, hindi yung pakabutihan mo, yung hindi mo kabutihan. Kasi wala akong pag-asa dyan. Ang pag-asa ho, si Jesus.
Kahit ikaw na yung pinakamalaking simbahan, ikaw na yung pinakamabait ng mga tao sa simbahan, wala pong kaligtasan dyan. Sapagkat si Jesus po ang kaligtasan ng lahat ng sangkatauhan. Hindi relihiyon. Amen? Lest whose mind the God of this age has blinded. Binubulag yung mga tao. Ano ang pambulag nila? Ano ang pambulag ni Satanas? Ang pambulag ni Satanas, religion, pagpapakabait, pagpapakabuti, para hindi sila maniwala. Lest the light of the gospel of the glory of Christ magliwanag sa kanila. So ano ang liwanag ng gospel ni Jesus Christ? Kapatawaran ng kasalanan. Amen? Kaya lagi ho sa simbahan, ang bida, kasalanan. Imbes na si Jesus. Dapat ang bida sa simbahan, yung kapatawaran ng kasalanan. Nandyan po ba kayo? Tignan niyo po. Balikan natin yung ating text. Now after Jesus was born in Bethlehem. Sabihin niyo, Bethlehem. Ang ibig sabihin ng Bethlehem, bahay ng tinapay. Pinanganak si Jesus sa bahay ng tinapay. Kasi si Jesus ang tinapay ng... Pag hinanap mo si Jesus, meron ka ng pagkain, busog ka na. Kaya sabi ni Jesus, siya na nakasusumpong sa akin, kailanman hindi na magugutom. Kailanman hindi na mauuhaw. So ang ibig sabihin ni Jesus, spiritual. Hindi ka na magugutom sa kapatawaran ng kasalanan kasi siya yung tinapay ng buhay, liwanag ng buhay, na pinatawad na ang lahat ng iyong mga kasalanan. Amen. Pag hindi mo pa alam yan, mag-born again ka ulit. Hindi ka pa naboborn again. Amen. So, in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem. Tapusin ko lang po, saying, where is he who has been born king of the Jews? For we have seen his star in the east and have come to worship him. Nakita namin yung kanyang bituin sa silangan. Nasaan yung hari ng mga Hudyo? Nakita namin yung kanyang bituin sa silangan. Pumunta kami dito, so bumiyahe sila from the east, yung mga wise men. Ang ibig sabihin ng wise men, hindi ho haring ngago. Tatlong haring magi, magos. Ito po ay mga astrologers, mga magicians. Yung Diyos, nagre-reveal ho siya kahit sa nature. Pag tinignan, wow, may Diyos. Talagang may Diyos. Yung Diyos, magre-reveal siya kahit na sa idol temple. Pati yung mga idols na, Diyos, mga Diyos. Pero hindi mo siya makikilala sa idol temple, sa nature. God revealed Himself in Christ through the Scripture. Amen. Nandiyan po ba kayo? Nakita namin yung star sa east. We have come to worship Him. When Herod the king heard this, he was troubled in all Jerusalem with him. And when he had gathered all the chief priests and scribes of the people together, he inquired of them where the Christ was to be born. Verse 5, so they said to him, in of Judah, for thus it is written by the... Tingin. Very, very strict yung paniniwala ng mga Hudyo. By the prophet. Kaninong prophet? Tingnan niyo po sa prophet. Micah po ito. Micah chapter 5 verse 2. Verse 6. Micah chapter 5 verse 6. But you, Bethlehem, in the land of Judah, are not the least among the rulers. Ito po, Micah verse 2. But you, Bethlehem, Ephratah, though you are little among the thousands of Judah, yet out of you shall come forth to me the one to be ruler in Israel, whose going forth are from old and from everlasting, which was 7 miles from Jerusalem. And they talked together of all these things which had happened. Pinag-uusapan ng mag-asawang ito na si Jesus pinako, nilibing, pagkatapos ng 3 araw nabuhay na magmuli, nabuhay na siya, nag-uusap itong dalawang mag-asawa na to, na disciple ni Jesus. So it was while they conversed and reasoned
that Jesus himself drew near and went with them. Tingin. So, habang nag-uusap sila, itong si resurrected Jesus, na buhay na sa mga patay, lumakad kasabay nila. But their eyes were restrained. So, hindi pinakita ng Diyos ni Jesus na makilala nila si Jesus. So, hindi inalaw ni Jesus na makilala nila si Jesus na resurrected. So, they did not know Him. At sinabi ni Jesus sa kanila, anong pinag-uusapan nyo? Habang kayo ay naglalakad. At bakit kayo malungkot? Sabi nung isa, then the one whose name was Cleopas, si Mr. Cleopas, and said to him, ikaw lang bang estranghero dito sa Jerusalem? Kinakausap nila si Jesus patungkol kay Jesus. Pag hindi mo kilala si Jesus, kinakausap mo si Jesus, pero hindi mo kilala si Jesus. Nagpipreach ka about Jesus, pero hindi mo kilala si Jesus. Sabi niya, are you the only stranger in Jerusalem? Have you not known the things which happened there in these last days? And he said to them, what things? So they said to him, the things concerning Jesus of Nazareth, who was a prophet. Tingnan niyo po, ang tingin nila kay Jesus ay isang propeta. Mighty indeed and word before God and all the people. Mga disciples siya na. Jesus lived with them 3.5 years, discipling them, teaching them about Him. Pero hindi nila kilala pa rin si Jesus. And how the chief priests and our rulers delivered Him to be condemned to death and crucified Him. Pag hindi ho tayo ganito magbasa ng Bible, yung mahabaan context, hindi natin maintindihan yung Bible. Nabubuhay tayo sa Bible. Hindi natin binabasa yung kwento. Kung paano siya ay pinapako para mamatay, siya ay pinapako ng mga religious leader. But we are hoping, nangangarap nga kami na itong Jesus na to, na alam namin propeta, siya yung magliligtas sa amin sa political dynasty dito sa Israel. At besides all this, today, pangatlong araw na ngayon, nung siya ay pinako at inilibing, tapos yung mga kasamahan naming babae, pumunta doon sa kanyang libingan, nagulat sila, ginulat din kami, kasi hindi na nila makita yung kanyang katawan. Kinakausap nila si Jesus. Si Jesus mismo. Maraming Christian, you preach Jesus but you don't know Jesus. You believe Jesus but you don't know Jesus. Nung hindi nila makita yung kanyang katawan, then they came saying that they have also seen a vision of angels who said, nabuhay siya muli sa mga patay. Wala na yung katawan. Tapos nakakita pa raw sila ng anghel na sinabi sa kanila, nabuhay sa mga patay si Jesus. Si Jesus yung kausap nilang nabuhay sa mga patay. Tingin. And certain of those who were with us went to the tomb and found it just as the women had said. But Him, they did not see. Hindi nila nakita si Jesus. Then, sinabi ni Jesus sa kanila, then He said to them, O foolish ones, mga hangal. Hindi ho nangungundem si Jesus. Pinapakita lang ni Jesus, yung isang tao, yung isang Christian, pag hindi mo kilala si Jesus, you are a fool. Yan po yung standard ng iyong pagka-Christian. You, O foolish one, and slow of heart to believe. Basa, in all of the prophets, all that the prophet have spoken. Sino yung prophet? Si Micah, si Jeremiah, si Isaiah, si Zephaniah, si Ezekiel, si Malakay, lahat ng prophets sa Old Testament. Ang mensahe nila, sino? Ang mensahe nila na si Kristo ay magsasuffer at papako sa krus at pagkatapos na tutong araw to enter into His glory. And beginning at Moses. And all the prophets, beginning of Moses, Genesis to Deuteronomy, tapos all the prophets, expounded daimonoa. Ibig sabihin, Jesus, ininterpret ni Jesus all the scripture. Ano po yung all scripture? From Genesis to Malakay. Ininterpret ni Jesus in all the scripture, the things. Oh, where are you there?
Bakit pag nagbabasa tayo ng Bible, hinahanap natin yung tayo, magagawa nila, lahat ng scripture is concerning Christ. His death, burial, His birth, death, burial, and resurrection. Amen. In all the scripture. Kaya ho, pag nagbasa ka ng Bible at hindi mo nakita si Jesus, yung scripture, hindi ho yung buong Bible. Yung scripture, Genesis to Malakay. Lahat tayo, pag nagbasa, may meditate. Basa dito, basa doon. Hindi naman na, akala natin, puro tayo. Ang mensahe ng scripture, sino? Hindi ikaw. Ang mensahe ng scripture, siya yung kapatawaran ng kasalanan mo. Hindi ikaw ang magpapatawad at gagawa ng paraan para patawarin mo yung kasalanan mo. Amen. Kasi walang sino mang kayang magpapatawad ang kasalanan ng sino mang tao. Oh, then they drew near the village where they were going and he indicated that he would have further. So palayo na si Jesus, sabi nila, huwag ka muna umalis. Sama ka muna sa amin. Maggagabi na. The day is far spent. And he went to stay with them, sa mag-asawa. Now, it came to pass, as he sat at the table with them, that he took bread, blessed and broke it, and gave it to them. Then their eyes were open, nabuksan yung mga mata nila. Then Jesus vanished, nawala si Jesus. Tingin, bakit ni-restrain ni Jesus yung mata nila para makita si Jesus, tapos biglang nawala si Jesus nung naintindihan na nila. Kasi gusto ni Jesus, makita natin si Jesus sa scripture. Hindi sa vision. Hindi sa dreams. Sabi diyan, and they said to one another, did not our hearts burn with us while He talked with us on the road? Basa! He opened the scripture. Paano inopen ni Jesus yung scripture? Pinakita niya sa scripture, siya mismo. Amen. Tingin, ayaw ng Diyos makita natin siya sa vision, sa dreams. Gusto ng Diyos makita natin siya sa kasulatan. Amen. Kaya sabi ko sa inyo, yung Diyos can reveal Himself pati sa mga astrologers, sa mga magician. Pero you will know God in detail, correct, precise, in the scripture. God wants you to know Him in the scripture. That's why Jesus interpreted the scripture concerning Himself. What is concerning Himself? That He will become man, crucified on the cross for our sins, buried, after 3 days, rose again from the dead for our justification. Sabi ni Paul sa 1 Corinthians 15 verse 1 to 4, you are saved if you believe this, that Christ died according sa Scripture. He was buried and rose again from the dead according the Scripture. So if you believe that, you're saved. Amen. Nandyan po ba kayo? Ang simbahan po gutom na gutom sa katotohanan ng kaunawaan ng kasulatan. Hallelujah. Sabi ni Paul, paano ininterpret ni Paul yung scripture na yung si Jesus, yung kapatawaran ng kasalanan? Sabi diyan, ngunit ngayoy nahayag na, basa, ginagawang matuwid ng Diyos ang tao. Ito hindi sa pamamagitan ng kautusan. Bagamat, ang kautusan, the law of Moses, at ang mga propeta ang nagpapatuo tungkol dito. Kung paanong ginagawang matuwid, kung paanong pinapatawad ng Diyos yung mga tao, pinatotohanan ng mga propeta at ng kautusan. Sino ang mensahe ng mga propeta at ng kautusan ni Moses? Paano ginagawang matuwid ng Diyos ang tao? Hindi sa pamamagitan ng gawang mabuti. Kahit ikaw pa
pinakamabait na tao sa mundong ito. Pag namatay ka, wala kang Jesus, sa impyerno ka pupunta. Bagamat ang kautusan at mga propeta nagpapatotoo tungkol dito. Anong pinapatotoo? Ginagawang matuwid yung tao. Verse 22. Basa! Paano ginagawang pinatawad at matuwid ng Diyos yung tao? Pinatotohanan ng propeta at ng mga kautusan ni Moses sa pamamagitan ng pananampalataya nila kay Jesus na namatay, pinanganak, namatay, kumuha ng lahat ng ating kasalanan, pinako sa krus, nilibing, pagkatapos ng 3 araw, nabuhay na magbuli. Pag sumampalataya yung tao dyan, pinatawad sa lahat ng kanilang mga kasalanan. Hindi ko kayo marinig ang palakpak. Amen. Ilang kasalanan? O yan, anong kinukumpisan? Panginoon. Ha? Anong ikukumpisan? Oo, sa mami mo, sa daddy mo, sa nanay mo, sa tatay mo. Daddy, nangupit ako. Okay. Nangupit ka ulit. Mapalo ka. Pero sa Diyos, ano ikukumpisal mo? Di ko kayo marinig. Ano ikukumpisal nyo? Ikukumpisal nyo, siya ang aking kabanalan. Si Jesus ang aking katwiran. Si Jesus ang aking kaligtasan. Si Jesus ang aking katubusan. Si Jesus ang aking kapatawaran ng lahat ng aking kasalanan. Amen. Ito pa nilagay ni Paul. After the cross, nung nabuhay na si Jesus, sabi ni Paul, now to him who is able to establish you according to my gospel, rightly dividing, please listen. Sabi nila. O kita mo si Paul, yung gospel ni Paul, iba sa gospel ni Peter. Pinag-aaway si Peter. Isa lang yung gospel nila. What is the gospel? Which is, or that is the preaching of Jesus Christ. Sabihin nyo, ang gospel ay yung preaching ni Jesus Christ. Anong pinipreach patungkol kay Jesus Christ? Sabi dyan, according to the revelation of the mystery. Mystery is Genesis to Malachi. What is the mystery of the Genesis and to Malachi? His birth, death, burial, and resurrection. Mystery sa panahon nila. Revealed now to us. Kept secret since the world began. Before, they don't know that. That's why they prophesy, promises. Jesus is hiding in shadows sa tupa, sa baka, sa kambing, sa ilaw. Ngayon, bang! Pinakita sino yung ilaw. Si Jesus. Sabi ni Peter at ni James. Kay Paul, yun yung gospel. According to the revelation, apocalypse. Tingin. Secret. Sa Genesis to Malachi, nakatago si Jesus. Sa New Testament, revealed. Apocalypse. 26. But now made manifest. Basa. By the. So yung revelation ni Paul is by the prophetic of the scriptures. By the mystery of Genesis to Malachi. Made known to all nations according to commandment of the everlasting God for obedience to the faith. Naintindihan niyo po ba? Amen. Di ko kayo marinig. So, when you are reading the Bible, when you go to church, look for Jesus. May problema ako. Ano kayang gagawin ko, pastor? Nagbasa ka. Bagsak ako sa ganito. Binrake ako ng asawa ko. Naghiwalay. Nawala pa ako sa trabaho. Lord, magsalita ka. Binuksan yung Bible at si Judas ay nagpatiwakal. Kaya patiwakal siya. Kasi ganun mo lang alam yung Bible eh. Hindi mo alam na ikaw ay pinatawad anuman ang iyong pagkukulang.
Ganyan po tayo nung simula tayo na born again. Ganyan tayo minulat. Tapos yung 1 John 1:9, yung mga kasalanan nating nagagawa. Nakita nyo? Pinasa ko sa inyo in context. Kaya sabi nung dating pinagpapastoran ko, Pastor, bakit hindi ka na nagtuturo ng pangungumpisal ng kasalanan? Kasi po, mayabang yung tao eh. Lord, salamat Lord. Tawarin mo po ako. Yay! Para bang naawa yung Diyos sa'yo kasi ang bait-bait mo, humingi ka ng kapatawaran. Wala ho. You can never impress God. God is already impressed in Christ. That's it. Wala nang impress. Gusto mo pala, ini-impress mo pa si Jesus. Wala na ho. Made known to all nations according to the commandment. Nakita nyo? Prophetic scripture. That is the gospel of Paul. And this is also the gospel of Peter. Same gospel that saved the Jews is same gospel that saved the Gentiles. Rightly dividing. Kasi turo nila, si Jesus personal na nag-reveal. Nakita niya, light, nakita niya. Pero nung sinabi niya, ano ang gagawin ko? Sabi ni Jesus sa kanya, punta ka kay... Kasi si Jesus, ayaw ho personal sinishare yung gospel. Man, God used men. Pinapunta siya kay... Kanino? Anong pangalan ng pinapuntahan niya kay Paul? At yun ang nagpakilala kay Paul. Naintindihan niyo po ba? O, tingin, habang nagpipresident sino to? O, eto pa sabi ni Paul. Sabi ni Paul, how that by revelation He made known to me, basa. And what is the mystery? Genesis to Malachi. As I have briefly written already, by which when you read, you may understand my knowledge in the mystery of Christ, in the scripture, in all the scripture, His death, burial, resurrection. Which in other ages was not made to the sons of men, as it has now been revealed by the Spirit to His holy apostles, referring to the 12 apostles, including Paul, and prophets, Old Testament prophets. Kaya ho, tapos na yung revelation. Wala nang ibang revelation. Jesus is the final and finality and complete revelation of the Scripture. Jesus is the final and complete revelation of the forgiveness of sins, which are prophesied, which is the mystery of the prophets and the Psalms and the law of Moses. So the revelation is already what? Close. Wala nang ibang revelation. Maya magpakita sa'yo, ako si Jesus. Pag hindi siya yung Jesus ng Scripture, si Satanas yan. Maraming pastor ngayon ng simbahan. Sabi ng angel sa akin, sabi ng Lord sa akin, talaga ba? Naintindihan niyo po ba? Sana naman. Balik ko lang ng balik. Talaga para lalong maintindihan. Amen ba? So lahat ng revelation ng Diyos kay Jesus. At makukuha mo lang yan in detail through the Scripture. Tingin po kayo. Kaya po 39, Old Testament 39, right? 39 books. New Testament ilan? Dapat 39 dito, 39 din. Hindi. Kasi inalis na ho lahat ng hindi patungkol kay Jesus. Kaya naiwan na lang 27. 12 mga volume ang nawala na. Amen. So wala na pong ibang revelation. Tapos na. Si Jesus na ang finality and final revelation. Pinaliwanag ko na po yan, di ba? Ito na po. And dito na ako magtatapos. So, anong title? Kaya dapat hanapin si Jesus, hindi yung mga
Ano-anong bagay dyan? Mga abo-bubot. So, isang araw, Jesus entered and passed through Jericho. Now, behold, there was a man named Basa. Dahan-dahan, dahan-dahan. 1, 2, 3. Wow! Siya ang BIR commissioner sa panahon nila sa Israel. Apakayaman, apakayaman. So, sino nagpayaman sa kanya? Sabihin niyo, Diyos. Hindi pa ho namamatay si Jesus yan. Yumaman yan kasi nag-aral mabuti, may influensya, naging chief BIR, yumaman. Trabaho, nag-aral, matalino na, may trabaho pa, mayaman pa. Saan ka pa? Sino nagpayaman sa kanya? Sagot. Siya, sarili niya. Subukan mong huwag mag-aral, huwag magtrabaho, huwag magpakasipag. Patay ka. Sabi ng Bible, lahat ng hindi nagtatrabaho. Ano? Pag hindi mo pinakain, ano yon? Patay. Lahat ng hindi nagtatrabaho, patay. Intindihan nyo? Galit ka, Pastor? Hindi po. Po ako galit. So, yaman, di ba? BIR commissioner, boss ng mga tax collector. Grabe. Siguro si Zacchaeus talagang aral. Nung gumraduate ng accounting, kumuha ng CPA, nag-exam ng board, nagtiyaga sa trabaho sa gobyerno, nagpakasipag, maaga pumasok, magaling mambudol, naging chief. So, yumaman. Amen. So, sino nagpayaman ulit? Ang maganda kay Zacchaeus, ang sabi diyan, 1, 2, 3, and Zacchaeus sought to see Jesus. Wow! Gumagawa siya ng paraan para makita niya si Jesus. Sino ba tong si Jesus? Sa council ng buong Bible, sino si Jesus? Siya yung ilaw. Siya yung kapatawaran. Siya yung buhay. Siya yung buhay na walang hanggan. Zacchaeus, although he was so influential, so rich, he sought to see who Jesus was. Amen. Hindi na siya naghanap, paano po ako yayaman? Paano ako yayaman? Mayaman na nga. Maraming Christian, hinahanap si Jesus para yumaman, di ba? Tinuro ko yan, part 1, di ba? Kayo naman, hinahanap nyo lang ako. Hindi naman kayo naniniwala sa akin. Hinahanap nyo lang ako kasi kumain kayo ng tinapay at isda at nabusog kayo. Ang totoong hinahanap nyo, pera at mabib. Hindi nyo naman talaga ako pinaniniwalaan. Amen po ba? But could not because of the crowd, for he was of short stature. So, nung marinig niya doon si Jesus, ang daming tao sumusunod kay Jesus. So, pagpunta niya doon, pandak siya. Sa dami ng pera niya, lumiit na siya. Kakaaral, hindi na lumaki. So, pagpunta niya doon, hindi niya makita si Jesus. Hindi niya makita. Verse 4. So, he ran. So, nandito yung mga tao, tingin. Ito yung mga tao, andun siya, hindi niya makita si Jesus. Ang ginawa niya, tumakbo siya mula doon, pumunta siya dito. Pa! Tapos umakyat siya sa puno. Anong purpose? Basa. To see Jesus. Wow! Sa kanya, emergency ang laging makita si Jesus. He ran ahead of the people. Those people who are gathering with Jesus, they did not see Jesus. But this one, kasi pag hindi mo nakita si Jesus na siya yung ilaw, siya yung kapatawaran,
siya yung buhay na walang hanggan, hindi mo talaga nakita si Jesus. Hindi mo talaga nakita si Jesus. Na siya yung kagalingan, na siya yung kakontentuhan, hindi mo pa rin nakita si Jesus. So, he ran ahead and climbed up into the sycamore tree to see him, for he was going to pass that way. Grabe, no? Grabe, no? Pwede mo palang i-advance na makita mo si Jesus. Paano? Advance ka magbasa, laging umaten, makinig ng teaching. Eh kung para kayong bato-bato pick, pag magsimba, eh bato-bato pick din yung makikita nyo kay Jesus. And when Jesus came to the place, he looked up and saw him. Wow! So when you are interested to Jesus, Jesus is interested to you. Sa dami ng tao, siya yung nakita ni Jesus. He looked up and saw him and said to him, Zacchaeus, yo man, magmadali ka, baba ka na dyan. Ngayong araw na to, pupunta ako sa bahay nyo. Wow! Pupunta ako sa bahay mo, Zacchaeus. Oh, verse 6. So he made haste. Nagmamadali na naman. Nakita nyo yung mga adjectives? Nagmamadali makilala si Jesus. Nagmamadali salubungin si Jesus. Nagmamadali na tanggapin si Jesus ng may kasiyahan. Dito sa GCC, nagmamadali ba kayo na makilala si Jesus? Hindi, pastor, relax lang ako. Kaya once a month lang ako magsimba. Relax. Ganun ba? Pag tumingin sa'yo si Jesus, dahan-dahan, relax din siya. Kasi what you see is what you get. Gusto niyo yung you get, the get, and get? See him and see him and see him. Look for him. Hurry up! Double time! So he received. Tinanggap niya si Jesus. Ang saya-saya. But when the people saw it, ang daming tao na nag-complain na sila. Sabi na, grabe naman si Jesus, may favoritism. Tapos ang paborito niya pa ay isang... Alam niyo po, yan ang mga paborito ni Jesus. Hindi niya paborito yung mga mababait. Ay, sorry. Kasi wala namang mabait kahit isa. Sabi ng Romans chapter 3 verse 10, no one is righteous, no, not one. Pag sinalang tayo under the law, we are all sinners. Kaya the more sinners you are in approaching Christ, the more righteous you will be. Amen. Oh. He has gone to be a guest with a man who is sinner. Then Zacchaeus stood up and said to the Lord. Nagbulong-bulungan yun, ha? Tapos tumayo si Zacchaeus, Lord! Tapos niyang pakainin, nandun si Jesus, in-entertain niya, Lord! Lord! I give half of my goods to the poor. Bibigay ko yung kalahati ng aking mga tinatangkilik sa mahihirap. Kung meron man akong kinuha sa kanino man ng maling pagkuha, i-restore ko sa kanila ng apat na beses. Wow! Sabi ni Jesus. And Jesus said to him, basa. Today, ang kaligtasan ay dumating na sa bahay na ito. Sino ba yung kaligtasan? Sabi ni Jesus. Today, ito na si Jesus, yung kaligtasan, dumating na sa bahay na to. Hindi dahil ibibigay niya. No, kaya pala binigyan. Kasi ibibigay niya yung kalahati, ibibigay niya yung kayamanan. Kaya siya naligtas. Hindi. Sinasabi, ako, yung kaligtasan, dumating na sa bahay na to. Reaction lang yun, respond lang because he is also a son of Abraham. For the Son of Man, yung Diyos na nagkatawang tao, pumunta sa lupa para hanapin at iligtas ang mga nawawala o yung mga makasalanan. Yung mga walang pananampalataya. Amen ba? Bumaba ang Diyos para mamatay sa pamamagitan ng pagpako sa krus, kunin ang lahat ng iyong kasalanan, ilibing,
Pagkatapos ng 3 araw ay mabuhay na magmuli para iligtas. Hanapin at iligtas. Lahat ng nawawala. Lahat ng naliligaw. Amen. Because he is also a son of Abraham. Ano ibig sabihin yan? Ano ibig sabihin yan? In-interpret ni Paul, sabi ni Paul, just as Abraham believed God, it was accounted to him for righteousness. Si Abraham ang mga ninuno ng mga Hudyo. Si Abraham nanampalataya sa Diyos at ginawa siyang matuwid, hindi dahil mabait si Abraham. Si Abraham nagsinungaling, si Abraham 2 asawa, si Abraham ang daming sablay. Pero nanampalataya si Abraham sa Diyos at ginawa siyang matuwid. Verse 7, therefore, no. Basa. So only those who believe in Christ are called sons of Abraham. So kung ikaw ay Hudyo, you believe in Christ, you are sons of Abraham. If you are a Gentile, you believe in Christ, you are son of Abraham. Rightly dividing those who believe in the gospel. Gentile or Jew are called sons of Abraham. Hindi dahil lahi siya ng Hudyo. Lahi man siya ng Hudyo, hindi siya magiging anak ni Abraham. Pero kung lahi siya ng Hudyo, nananampalataya siya kay Jesus, anak siya ni Abraham. Lahi siya ng mga Hintil, nananampalataya siya kay Jesus, anak siya ni Abraham. Verse 8. And the scripture, what is the scripture? GCC, Genesis to Malachi, foreseeing that God would also justify the Gentiles by faith. Preach what? The gospel to Abraham, saying, in you all the nation shall be blessed. The nation of the Gentiles and even the Israelites, when they believe in the gospel that you believe, they will all be saved. Amen. Look for Jesus. Nakita niyo po, hinanap ni Zacchaeus si Jesus kasi si Zacchaeus ay naging anak na ni Abraham by faith through Christ. This day, salvation has come in the house of Zacchaeus. Zacchaeus is a Jew, right? So Jew and Gentile alike are saved by the gospel which God preached to Abraham beforehand in the scripture. Amen. And what is the scripture is saying and for prophesying? Christ's birth, death, burial, and resurrection. Amen. Palakpan natin si Lord Jesus. Look for Jesus, not material things. And let's have that part 3 next preaching. Amen ba? Marami pang sample ipapakita ko sa inyo. That those who look for Jesus are already rich and influential. Amen ba? Tayo po ay manalangin. Hallelujah! So the message not only of Christmas, but the message of everyday life is Christ becoming man and died on the cross for our sins. Buried, after 3 days rose again para ideklara tayong lahat ay matuwid at pinatawad. Hallelujah! Ho rabasika badarabasanda, rambasanga darabasika dalabakanda. Sa pangalan ni Jesus, dinideklara ko po, ang lahat ng Gospel of Christ Church will always be looking to see you, Lord Jesus. To see you in the Scripture. The rightly divided word of truth is Christ's revelation ng misteryo sa lumang tipan. Ngayon ay
pinakita na sa kapangyarihan ng Holy Spirit sa bagong tipan. Habang dinidiscover namin lahat ng ito, Panginoon, maranasan namin lahat ng discovery namin of what Christ is and what Christ has done for us, be experience ng lahat ng GCC family, even ang extended family, sa pangalan ni Jesus. Dinideklara ko ang malulusob, malalakas, mga taong pinagpalang lubos ng kaligtasan, mga taong nakaupo sa kalangitan kay Kristo Jesus, mga taong pinananahanan ng banal na Espiritu, na lahat ng meron na tinapos ni Jesus, nananahan sa aming lahat. Hindi kami kulang ng pananampalataya, hindi kami kulang ng kabanalan, hindi kami kulang ng buhay at buhay na walang hanggan. Lahat ng bagay na yan ay nakatira sa amin. Christ in us, the hope of glory. In the name of Jesus, I declare a super healthy, blessed GCC family this coming 2026. I declare a GCC family who are evangelizing people, looking for Jesus to share Him for many family in the name of Jesus. Salamat, Lord, sa lahat ng pagpapala ng buhay. Salamat sa joy and happiness. Salamat sa protection that all GCC family are safe, secure, joyful, and happy during this season. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen and Amen.